Opo, you heard it right. 13,300 lang po yung nagastos ko papunta dito sa Canada. But before we get into that, napansin nyo yung channel natin is bago lang. I just launched this a few days ago and currently 0 subscriber pa rin tayo. So I need your support po guys. Sana supportahan nyo yung channel na to. Please consider subscribing para naman kahit paano tumaas ng konti yung energy level natin. The next time na magugulag tayo. Kasi I need your support talaga to maintain this channel. So, balik tayo dun sa topic natin. Is tamang-tama po yung nabasa nyo. 13,300 pesos lang po yung nagastos ko. I-detalye ko siya paunti-unti. Hindi ko lang masyado habaan kasi nga kung habaan ko pa masyado baka abutin tayo ng more than 20 minutes sa video na to. So kaya po naging 13,300 lang yung gastos kasi nga yung na-applyan kong agency sa Pilipinas is isang agency na sobrang napakaganda. Tsaka sobrang laking tulong sa mga aplikante na nangangarap makapag-abroad. Actually, hindi lang naman po Canada yung hawak nilang mga clients. May mga hawak din silang clients from Czech Republic, Middle East countries, and European countries. Marami pang iba, di ko na maisa-isa. Hindi lang naman sila yung agency sa Pilipinas na nag-offer ng ganong service. May 3 pa ata na agency. Hindi ko napapangalanan kasi nga just to be fair na rin dito sa naging agency ko. Well, in the next vlog, i-reveal ko sa inyo kung ano yung agency na yon, which is sobrang thankful talaga ako sa agency na yun. Dahil kung wala yung agency na yun, wala ako dito sa Canada ngayon. So, paano naging 13,300? Yun po is yung gastos na yun is yun lang po yung nailabas ko para dun sa medical. Kasi nga, yung medical actually, 2 beses kayo magme-medical eh. Yung una is pre-medical, it will worth 3,000 plus. So ano lang yun, parang once na mapasa ka sa final interview, i-schedule ka ng pre-medical. Purpose naman nun is sakaling para malaman ng agency kung may problema ba kayo sa kalusugan bago mag-proceed sa process. So 3,000 mahigit yun. Once na fit ka, then proceed na sila sa pag-process ng simula ng process na ng LMIA or they call it LAMIA. Kasi yung processing time nun is between 3 to 6 months. So kaya kailangan mo nang masigurado nila na fit ka talaga bago simulan yung process ng LAMIA. Kasi usually yung final medical, yun na yung 13,300 na which is magaganap lang after matanggap yung positive LAMIA. Once na halimbawa sabihin natin mga in a span of 5 months may result na, andyan na yung LAMIA mo, then saka ka na po nila schedule ng medical. Yung medical naman po kasi is nire-require yun ng Canadian government para sa process naman ng work permit. So ganun po yung flow nun. Kaya bago nila simulan yung process ng LAMIA, pag-pre-medical po muna kayo. Yun na yung 3,000 plus. Pero yung 3,000 plus na yun, di ba napansin nyo, 13,300. Tapos may 3,000 pa pala. Actually, yung pang pre-medical na yun, refundable po yun ng agency. Bali, ibabalik sa'yo yung bayad bago yung flight mo palabas ng Pilipinas. So, all in all, nasa 13,300 lang po talaga yung magagastos. Pero yung siyempre, sa mga documents, kailangan mong mag-Xerox,
Tsaka kailangan mo mamasahe. Yun, parang mamumuhunan ka rin dun, pero hindi naman ganun kalaki. Kasi yung mga photocopy lang yan. Ano naman, siguro, di ka siguro abot ng mga 2,000. Pero normal naman na yun eh. Normal naman na labas ng pera yung mga ganung Kasi nga, during application, tsaka sa pagbalik-balik mo ng agency. Kasi may mga isasabit ng documents dun eh. Tsaka syempre sa load na din, kailangan mo ng internet. Yun. Pero pagdating sa kasi alam niyo yung LAMIA, sinasabi nila LAMIA. Mostly, mga clients ng agency na to, yung mga clients nila is shouldered na nila yung lahat. Bayad sa LAMIA. More than $1,000 ata yun. And meron pa. Bayad sa work permit. Tsaka meron pa, may parang processing fee sa government ng Canada, which is shouldered na rin employer. So ganun po yung mangyayari doon. Kaya walang dapat ikabahala yung mga yung sa side ng aplikante. Isa na rin sa naging advantage ng mga bagong aplikante ngayon or mga bagong nagpa-process ngayon. Kasi aside from that 13,300 na payment for the medical, wala nang swab test, wala nang mga testing na related sa COVID. So, konting konting tulong na rin. Kaya hindi ka na gagastos ng ganung kalaki talaga. Kaya dun sa sa 13,300, sobrang sulit na po 'yun. Kasi may mga kilala akong mga aplikante na papuntang Canada galing sa ibang agency. Alam niyo po ba kung magkano yung ginagastos nila? Nagre-range po siya sa 300 to 500,000 pesos. Kaya sabi ko dati, nung nasa Middle East pa ako, mukhang di ata ako makakapag-Canada kasi sobrang laki ng kailangan ilabas na pera. Marami sa amin nangangarap na makapag-Canada dati pa. Pero yun talaga yung hindrance. Yun talaga yung pinakamalaking obstacle na humaharang sa dream namin na mapunta rito. So awa nga po ng Diyos, dahil na rin sa tiyaga natin, dahil na rin sa pagpupursige natin na maghanap-hanap ng mga employer, apply dito, apply doon, saka contact dito. Kasi syempre may mga vloggers din na mga napunta na ng Canada, sinishare yung mga nila, mga experiences nila. May mga tips sila na sinishare sa YouTube or sa Facebook man. Kumukontak tayo dyan dati kasi nga kailangan natin ng information. Tiyagaan lang po talaga. Swerte nyo talaga kung mapunta kayo sa mga agency na to na pang medical lang talaga yung ginagastos. Wala kang kailangang bayaran, di ka rin obligahin na magbigay. Halimbawa, paalis ka na. May agency na gano'n na hindi ka obligahin magbigay ng yung pasasalamat sa sa nag-process ng documents mo. Ang pasasalamat dun sa sa head ng agency. Walang ganun. So, sobrang thankful talaga ako na napunta ako sa agency na to. And yun lang po sa ngayon. And sa next vlog natin, share ko sa inyo kung ano yung agency na to para na rin magka-idea kayo. Kaya dun sa mga nangangarap na mapunta ng Canada, stay tuned lang. Keep on pushing lang. Kaya yan, huwag lang titigil. As long as may income na pumapasok, continuous lang. Actually, madugo talaga yung proseso. Madugo yung pag-a-apply. Pero wala, di pwedeng sumuko eh. Kasi kung diyan ka lang, di ko naman sa dinadaon yung mga kapwa natin Pilipino na nasa Pilipinas, kumikita ng minimum wage, pamilyado, or breadwinner. Sobrang hirap ng buhay dyan. Kaya kung mangarap kayo, lubos-lubusin nyo na. Para din naman sa pamilya natin yan. See you guys on my next vlog. Peace.